So mga tol, matapos pong magpahayag kahapon si Ryan Garcia na opisyal na umano siyang nagretiro sa boxing sa edad pa lang na 25 at kailanman hindi pa naging world champion. Bumanat nga po kay Ryan Garcia itong tatay at trainer ni Devin Haney na si Bill Haney. Wika niya, inunahan na umano ni Ryan Garcia ang pagre-retiro dahil alam daw ni Ryan Garcia mga tol, sa loob daw ng 48 hours, ipapataw na daw kay Garcia ang pagsuspende ng 2 taon sa boxing. Dahil po yan sa pagpositibo ni Garcia sa Ostarin sa laban nila ni Devin Haney, magdadalawang buwan na ang nagdaan. Pero ayon naman kay Garcia mga tol kaya siya nagretiro, sobrang korupsyon na umano ang boxing, kaya baka mag-artista na lang daw siya o kumanta. Patuloy pa din naman umano siya sa pag-iinsayo, pero masakit daw sa loob na tapos na daw siya sa pagbaboxing. Ang nakakalungkot pa nga daw dyan mga tol, magaling daw siyang boxer. Siya daw ang nagbibigay entertain sa mga manonood habang pinapatulog niya ang mga kalaban. Nagbibigay din daw siya ng malaking pera sa lahat para daw matuwa. Kaya napag-isip-isip ni Garcia mga tol na magretiro na lang. Sa kabilang banda naman mga tol, Naoya Inoue, binalaan ni Teddy Atlas at Paulie Malignaggi na maghinay-hinay lang daw siya sa pag-akyat ng featherweight division dahil baka mabahiran daw ang magandang record niya. Yan po ang babala nila kay Inoue mga tol. Mukhang nagmamadali na daw kasi itong si Bob Arum na paakyatin ng featherweight si Inoue dahil matanda na daw si Arum. So parang gusto nga po dyan ni Bob Arum mga tol na maging superstar na si Inoue. Pero mahirapan daw itong si Inoue sa mas mataas na dibisyon. Kung kay Luis Nery nga daw, bumagsak itong si Inoue. Paano na lang daw kung sa featherweight division na mas malalaki daw ang kalaban? Dagdag naman ni Teddy Atlas, kung madadala naman daw ni Inoue ang lakas niya sa featherweight, maaaring talunin daw niya ang mga elite fighters doon. Pero mahirap daw gawin na madala mo ang speed at lakas mo sa mas mataas na dibisyon. Katulad na lang ng nagawa ni Manny Pacquiao na nadala nito ang bilis at lakas sa mas mataas na dibisyon. Para sa atin naman mga tol, madadala naman ni Inoue ang lakas niya sa featherweight. Ang tanong lang dyan mga tol, kung kakayanin niya ba ang lakas ng isang featherweight? Dahil kung kakayanin ni Inoue mga tol ang lakas ng featherweight, maaaring talunin niya lahat ng kampiyon dyan. Kaya siguro nagbabala din itong mga ESPN commentator mga tol dahil nakita nila na bumagsak si Inoue sa 122 pounds. Pero kung sakali naman bumagsak ulit si Inoue mga tol at makayanan niyang bumangon at magawang makapag-adjust katulad ng ginawa niya kay Luis Nery, doon tayo bibilib sa kanya. Samantala, kung matatandaan mga tol, sinabi ng kamahalang Turki Al-Alsik ng Saudi Arabia na gusto umano niya ikasa ang laban ng Gervonta Tank Davis versus Naoya Inoue kung magkasundo daw ang magkabilang kampo. So nagsalita na nga po dyan si Bob Arum. Paliwanag ni Bob Arum, nangunguna daw itong si Turki Al-Alsik. Gusto daw paglabanin yung alaga niyang great Japanese star na si Naoya Inoue dito kay Tank Davis. Sobrang layo daw ng agwat ng timbang nila. So hindi nga po pabor itong si Bob Arum na labanan ni Inoue si Tank Davis. Sa ibang banda naman mga tol, Stephen Fulton gustong labanan ang bagong kampiyon ng WBA featherweight na si Nick Bull. Napakomment naman po dyan si Luis Nery mga tol at sinabing sila na lang umano ni Stephen Fulton ang maglaban. Sumagot naman si Fulton mga tol at sinabing may laban daw siya sa August. Wika naman ni Luis Nery, sa November umano sila maglaban at mukhang interesado naman itong si Fulton mga tol. Pwede daw sila maglaban sa panahong yan. Gusto nga din po ni Luis Nery na makalaban itong WBA featherweight world champion na si Nick Bull at iba pang mga kampiyon sa featherweight. So mukhang nag-uunahan nga po itong si Luis Nery at Stephen Fulton sa mga world champion sa featherweight. At mukhang balak ulit nila labanan si Naoya Inoue kapag umakit na ito ng featherweight. Kung makalusot nga naman sila mga tol at maging kampiyon sa featherweight, malaki ang tsansa na muli nila makakalaban itong si Naoya Inoue. Sa ibang balita naman mga tol, ATK Promotion sa Masbate gusto ikasa ang laban sa pagitan ng kapatid at head coach ni Janrel Casimero na si Jason Casimero versus boxing vlogger na si Pau Salud ng Paucas Sports at gusto daw gawin yan sa buwan ng December. Dagdag pa ng promotion, ano daw kaya ang masasabi dyan ni Janrel Casimero?